Meron tayo ditong Honda Click version 1. 10 taon na ngayon lang nagka-problema yung radiator niya kasi nangyari, eto, yung gumagamit hindi marunong sa motor or wala siya talagang alam na sa motor. Hindi niya nabubuksan tong part na to kaya hindi niya nasasalinan ng coolant dito. Dito lang siya naglalagay sa reserve. Ngayon, naubusan. Ibig sabihin hindi naman naubusan, siguro kumonti. Kada 2 kilometro tinatakbo, nag-i-indicate yung overheat sa panel. Kasi nga anong nangyari ay nasira yung kanyang water pump. So yung water pump yung nakakabit dito. Yan. Tumutulo sa ilalim. Siguro hindi niya rin napansin kasi ba't ba nag-overheat? Tulo dun sa ilalim. Dito yan nakakabit. Yan. Sa 3 tornilyo. So madali lang to guys. Kung ang motor nyo ganito rin, may napansin kayo tumutulo sa ilalim, yan, huwag nyo kagad basta-basta dadalhin sa shop. Patingnan nyo mo lang sa may alam, sa kahit mekaniko ng mga sasakyan, alam yan eh. Yan, yan. Ano nangyari, yung pinaka water pump niya, siguro sa tagal na rin, kumalog na yung pinaka pump niya dito, yung pinaka LC ba dito. So sa loob ng water pump, meron yung LC na nagpapump ng tubig. Mag-circulate yung tubig sa loob ng head. So yun yung nangyari, kumalog. Tumulo. Yung water pump kasi, halos lahat ng water pump, kahit pansasakyan, yan. Yung mga pansasakyan, pang motor, meron talaga yung butas dito sa ilalim ng water pump. Indicator ba na may problema na yung pump niya rin sa loob, yung pinaka LC niya rin sa loob, kalog na. Nakakalog talaga yung katagalan. So yun yung naging problema niya, kumalog na, tapos pumasok na yung tubig doon sa loob kasi nga kalog na, tapos doon siya talaga tumutulo sa may butas kasi mayroon talagang ano yan dito sa loob, mayroon talaga siyang indicator na pag sira na tutulo talaga. Ayan, napaka basic lang yan, 3 tornilyo lang yan, 1, 2, 3. So Honda Click to version 1. Ayan. Kayang-kaya nyo to. Napakadali lang. Tanggalin nyo lang itong mga hose na ganito. Ilang hose lang yan. Tanggalin nyo lang. Tapos yung tornilyo yung 3. Hihilahin nyo lang yan. Sisikwatin nyo lang para mahila nyo rito. Ayan. Kapakita ko sa inyo kung saan tumatagas yung tubig ng water pump. Para hindi rin kayo minsan maloko ng mga ng mga ibang maggagawa. Sabihin palit head. Ganun kagad. Yun kagad yung problema. Ito kasi pinatingnan niya sa iba, halos sabi maganda raw siya ng 10,000. Yan, maganda raw siya ng 10,000 para dito. Sabi kasi daw papalitan daw ng block, papalitan daw ng yan, isang buong block. Kaya yun daw yung pinapahanda sa kanyang pera. Ayan. Pero ang naging problema lang nito, ayan, yung water pump tumutulo dito. So normal na nangyayari talaga yun pagka nasisira yung loob ng water pump. Ganun talaga yung nangyayari. Honda Click to version 1. Bali 10 years na hindi nagagalaw. Mamaya mapakita ko sa inyo kung saan nanggagaling yung tagas na tubig. So yun nga mga guys, ito yung pinagpalitan ng water pump. So makikita nyo yung butas na yan, diyan lumalabas yung tubig pagka sira na to. Yan. Ito kalog na to, lakas na ng kalog. Kaya nangyari, tumagas na dyan yung tubig. Yan, ikabit ko na yung bago. Kinabit ko na yung bago dun. At na-testing ko na rin. Kinabit ko na sa loob. Hindi ko na sina videoan kasi mamadali na rin eh. Ayan yung bago. Kabit na namin. Goods na goods na. So yan lang yung nagiging issue nitong water pump na to. Once na kumalog to, yung loob na yan, tatagas na yung tubig dyan sa likod.
lalabas dito sa butas. Yan, yan. Kaya pag may mga ganong issue yung motor nyo, huwag agad dadalhin sa mga shop or bantayan nyo pag dinalhin sa shop kasi baka mamaya sabihin iwanan nyo tapos papalitan nyo ng block, palitan ng head, pero ito lang pala yung problema. Kala nyo pinalitan ng bago, pala nilinis lang yung block, tapos ito lang yung pinalitan. So yun lang guys, sana makatulong sa inyo to. Ano, ang Honda Click, lahat ng water pump merong butas na ganito. Ayan, dyan nalabas. Yun, maraming salamat po.